Ano na ang nangyari sa malawak na reklamasyon sa Manila Bay? Bakit ganito na lamang ito kaliit? Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update dito sa Manila Bay. Bago po ang lahat, Lord, thank you po sa panibagong araw na to at salamat din po sa araw-araw na paggabay sa amin. At ngayon nga po mga kababayan ay nandito tayo sa Manila Bay, nagbabalik tayo para bigyan natin ng update itong ginagawang reklamasyon dito sa Manila Bay. At sa malayo nga po ay meron akong natatanaw na hindi ko malaman kung ano ba to, kung ito ba ay isla, kung ito ba ay part ng reklamasyon. Kaya na-curious ako at pinalipad natin yung ating kalapati para makita natin kung ano ba tong nakikita natin na tumpok na to ng buhangin or kung ano man dito sa bahagi na to ng Manila Bay. So ayan, medyo malapit na tayo at matatanaw po natin dyan yung mga reklamasyong ginagawa dito sa Manila Bay. Ayan. Alright, so matatanaw natin yung mga vessel na hanggang ngayon ay nakatambay at update lang po no, hanggang sa ngayon ay nananatiling suspendido ang lahat ng ginagawang reklamasyon dito sa Manila Bay. Walang operasyong nangyayari at hindi pa natin malaman kung ito ba ay ipagpapatuloy pa or mananatiling ganito na lamang. So sa tingin natin ay hanggang sa ngayon ay hinihiring pa rin, iniimbestigahan pa rin ng mga kawani ng ating gobyerno, ng mga ahensya kung ano ba ang nangyari talaga dito sa mga reklamasyon dito sa Manila Bay, kung meron ba silang mga paglabag na ginagawa po no. At sa ngayon ayan, nakita na natin itong kumpul no, itong tumpok ng sa tingin ko hindi ito buhangin no, kasi malalaking tipak ng bato yung ating nakikita. Ayan, so na-curious ako kung ito ba ay part ng reclamation or kung anong reclamation ang nakakasakop dito. Pero sa ngayon, ito po yung nakikita natin. So, animoy isa siyang mga bato or semento na dinurog. No? Hindi po siya yung bato na pang dagat talaga. Parang yung mga bato or mga tipak na nanggaling sa isang nadurog na gusali, ganon. No? Or sa isang sementadong lugar. So, nandito siya ngayon sa bahaging ito ng Manila Bay. Almost 1 kilometer no, ang layo niya mula dito sa Rojas Boulevard. Ayan, makikita po ninyo. Ayan, pansin ninyo. Hindi siya malawak ha. Para siyang kung alam niyo po yung breakwater no, ay parang ganito siya. Tapos yan, napansin natin, meron ding nakatusok na bakal dito. Ano po? So para siyang breakwater na hindi natapos no. Dito lang na ngayon, ayan, nakatenga dito. Yan, makikita ninyo yung background niya yan sa may mga gusali dito sa Rojas Boulevard. So 1 kilometer po no, mula doon ang layo niya. Kaya yan, na-curious tayo. Kaya ito at pinaliparan natin. So yan. Baka iisipin ng iba ay ito po yung reklamasyon na lumubog ay hindi po no. So yung reklamasyon ipapakita ko rin naman sa inyo yung sitwasyon, papakita ko sa inyo no yung kalagayan ngayon. So sa tingin natin itong kumpul ng mga debris na to ay nasasakupan pa ng Maynila. Ano po? Ayan, so makikita ninyo no. So talagang na-curious tayo kung ano ba to kasi matagal ko rin to nakikita at akala ko lang is kung ano bang bangka or kung anong basura yung nakalutang dito or yung ano bang tawag doon, yung mga trash boom na pansalan ng basura. So talagang na-curious tayo kaya ito na nakita natin ngayon. Siguro may gagawin din silang project dito or ito nga ay parte ng reklamasyon. Pero dahil nga nasuspende, no, magdadalawang buwan at mahigit na simula lang masuspende ang mga reklamasyon dito ay halos hindi na rin siya natapos. Ito pakita ko sa inyo yung reklamasyon dito no. Ayan. So at sa ngayon talagang tigil operasyon no, walang gumagawa. At abang-abang lang tayo kung ano yung magiging hakbang dito
ng gobyerno kung ito ba talaga ay kung ito ay pagpapatuloy pa nila or mananatili na lang ganito, no? So yan. At napapakinggan natin sa mga komento ng ating mga kababayan na hati din, may ayaw at sa tingin natin ay may gusto rin, no, na matuloy ito, no. Katulad nga ng ginagawa ng ibang bansa, kaya patuloy silang umuunlad dahil nag-build sila ng mga ganito, no, na mga future smart city. Lalo na dito sa Maynila, sobrang dami ng mga tao na, no, ng populasyon ng Maynila. So, kailangan din talaga na magkaroon ng ganito para yung mga gusto pa na makapunta or makapaghanap ng oportunidad dito sa Maynila ay mas malawak at mas marami silang choices, no, na kanilang pwedeng maging future job, no. At yan talaga yung kailangan natin din dito sa Maynila, na more spaces para sa mga gustong trabaho dito, no, sa Kamaynilaan, dahil dito nga naman ay maraming oportunidad. Once na masimulan talaga to, nung ginagawa pa nga lang to, marami ng Pinoy ang mga nagtatrabaho dito. So yun, doon pa lang ay nagsisimula na yung bibigay ng trabaho para sa iba nating mga kababayan. So yun lang po, no, mga kababayan, at maraming salamat. Mag-iingat po tayong lahat. And again, update ko po kayo kung ano ba talaga yung mga susunod na mangyayari dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Abang-abang lang po tayo, no. Yun lang po, at maraming salamat. Ingat po and God bless mga kababayan ko. Peace and ingat po. God bless.